Lord, help me, Jesus. I wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I need you, so help me, Jesus. My soul in your hands. Try me, Lord. If you think there's a way I can try to repay all I've taken from you, paid for, I can show someone else what I've been through myself on my way back. Lord, help me, Jesus. I wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul in your hands. Lord, help me, Jesus. I wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul in your hands. Jesus, my soul in your hands. Amen. Muli, good day po sa ating lahat, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, tayo ay muling makapag-aaral na naman sa kanyang mga salita. At ating tatalakayin ngayon ay ito ay hindi halos napag-uukulan ng pansin sa araw na ito o sa ating pagpapatuloy. Ating titignan this praise, no? Itong the faith of Jesus Christ. So, pero bago ang lahat, nais ko lang i-share sa inyong ang isang nag-comment tungkol sa naging topic natin sa nakaraan. At ito ay hindi dumaan sa aking timeline, pero sa iba mayroong nag-share sa akin na mayroong isang nag-comment tungkol dito sa ating tinapik sa nakaraan na by faith and through faith. So, siguro naman sa kasimplihan ng talatang Romans chapter 3, verse 30, ay hindi natin kailangan ang mataas na level sa English or doctorate degree para makita ang distinction, no, ng dalawang pariralang ito, yung tinatawag na circumcision by faith and ang circumcision through faith. Kung tapat ang bumabasa dito sa talatang ito, ay madali lamang niya ito makita, no, ang pagkakaiba. Ibinabahagi ko ang salita ng Diyos base sa nakikita at pinaniniwalaan kong pananaw. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pananaw, of course, no? Hindi ko ipipilit, no? Never na ipipilit ko ang aking pananaw sa iba. Ngayon, kung ikaw ay may matibay na pananaw batay sa salita ng Diyos at sinusuportahan nito ng salita ng katotohanan, hindi ka dapat matakot, no? So, maliban na lamang kung may nais kang protektahan at ayaw mong tanggapin ang sinasabi sa pahina ng iyong Biblia, no? So, katulad nun, di ba? At makikita natin, there is a distinction between the circumcision by faith
and uncircumcision through faith. Maliwanag naman na mayroong pagkakaiba at hindi pwede itong interchange, no? Ito'y sa katunayan, ang konteksto sa Romans chapter 3 verse 30 ay justification by faith for the circumcision and through faith for the uncircumcision. Isa pa, pasensya na lang po kung kayo kung pautal-utal akong magsalita sa aking live streaming. Actually, ano ko na ito, no? Since birth, ganyan tayo, no? Dahil hindi naman ako talagang public speaker. Sa pangarap lang, no, tayo ay naging nakakapagbahagi ng kanyang salita. Ang mahalaga rito, kahit mahirap o nagsisikap tayong matuto, no? Kahit na mahirap sa pag-aaral, pero mayroon tayong pagsisikap. Tingnan niyo si Moises, no? Ang sabi niya sa Diyos, hindi siya marikit. Yung marikit yung magaling magsalita, an eloquent man, no? Sa kanyang pagsasalita. Pero ginamit siya ng Diyos para iligtas ang bayang Israel sa Egypt, no? So ganito po ang nais lang ng Diyos, yung tapat at mayroong commitment sa pangangaral sa salita ng Diyos. Hindi naman kailangan yung magandang pangangaral, maganda sa pakinig. Pero ang mahalaga yung ibinabahagi mo, yung kung ano yung sinasabi ng Biblia. Hindi naman tayo pare-parehas sa pananaw, no? Iba't iba. At wala tayong obligation, no? Sa mga taong nakaririnig sa mga ibinabahagi ninyo sa salita ng Diyos. Sila mismo yung nakakarinig dahil binigyan sila ng kaisipan ng Diyos to choose, no? At aralin, no? Yung sinasabi ng isang nagbabahagi ng salita ng Diyos. So anyway, isa sa mga motong gusto ko, no? Naririnig ko. Ito yung friend to all and enemy to none. Ito yung dapat maging ugali ng isang mananampalataya, no? Yung hindi parang nais natin tayo na lang yung tama, no? Hindi yun. Nais ko lang na bigyan ng diin sa pag-aaral sa salita ng Diyos ay kailangan natin ang isang bukas na kaisipan. Naniniwala ang yung lingkod na hindi lalago, no? Hindi lalago ang isang Kristiyano kung may ugaling sila na lamang ang tama, no? At wala nang kakayahang matuto. Yun ang pinaka mahirap sa isang mananampalataya, no? Yung para bang gusto mo ikaw na lang ang tama at labas doon sa iyong kaalaman ay hindi na yung tama, no? So kailangan kung gusto nang lumago ng isang mananampalataya, kailangan mayroon tayong bukas na kaisipan pagdating sa salita ng Diyos. Hindi tayo nagsimula na marunong magsalita. Actually, tayo ay nagsimula dun sa A-E-I-O-U, no? Hanggang sa ikaw ay matutunang mabilis ng magsalita. Pero ako hanggang ngayon, utal pa rin. Pero pagpasensya ko, pero sabi ko nga, ang mahalaga sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, yung willingness, no, na tayo ay matuto. May hardship, mahirap, prepare tayo, but ito yung pinakamahalaga sa ating buhay, yung willing tayong matuto. Kung hindi ka na willing na matuto dahil alam mo lang lahat, you will not learn. Never, hindi ka na matututo. So last time, ating tinalakay ang dalawang justification by faith and through faith. Ito yung dalawa na to, no? Ang ating ginawa natin itong equation na ito, no? By faith, yung by faith is equal to works. Kailangan mayroong katampatan, no? O mayroong physical na ipinapakita ng isang sumasampalataya by faith. Mayroong itong kalakip na gawa. So ito yung under the law, no? And through faith is equal to God did it all, no? Ang Diyos ang gumawa ng lahat. Wala ka nang gagawin. Just yung manampalataya ka na lamang, doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, no? Doon sa cross ng Calvary. That is true faith. Ang Diyos ang gumawa ng lahat. So pinag-aralan natin kung ano ang meaning ng
by faith and through faith, magkaiba ito, no? There is a distinction, no? Sa Romans 3:30, kung meron kayong Biblia, tingnan niyo yung banal na kasulatan. Sa verse 30, seeing it is one God which shall justify. Ito yung context dito na ang context dito is justification, no? To justify the circumcision by faith. By faith. Yung circumcision. Pag sinabi circumcision, yung bansang Israel, yung programa sa Israel, they are under the law. Ang pangalawa, and uncircumcision through faith. Yung true faith, ito yung uncircumcision, yung mga heathen, yung mga Gentiles people. Paano tayo naligtas? Through faith. For by grace are you saved through faith. And that is not of yourself. Di ba? Hindi sa iyong sarili, hindi sa iyong mga gawa. So, biyaya lamang ng Diyos. So, kaya sabi pa nga sa 9, para walang sino man ang magmapuri. You know? Yung iba, parang gusto nilang paboran ng Diyos, no? Pagtupad ng kautusan, pero hindi yun ang paraan. So, at ang by faith ay may kalakip na gawa. Yun nga ang ating pinag-aralan sa part 1, ano? Dapat ito ay may physical evidence, no? Na ikaw ay sumasampalataya. Kailangan kakitaan ka, ano? Halimbawa si Noah, di ba? Naulit ko na lang na si Noah ay inutusan siya ng Diyos na gumawa ng arko dahil uulan. Wala namang sign of na magkakaroon ng ulan dahil sa panahon na 'yon hindi pa umuulan. So ang ginawa ni Noah, dahil siya ay mananampalataya by faith, gumawa siya ng ark. Dahil nananampalataya siya sa Diyos. 'Yun ang physical evidence na siya ay sumasampalataya. Gumawa siya, di ba? Maraming example yan sa Hebrew chapter 11, yung by faith, yun, meron silang mga ginawa, no? So then, that is by faith. So, katulad ng confessing your mouth, yung confessing your mouth, no? So, true faith means ginawa ng Diyos ang lahat, no? And your part, ang iyong bahagi ay manampalataya na lamang, no? Sa ginawa niya doon sa krus ng Calvary. Yun ang ating part. So ngayon, paano naman itong talatang ito kung ang by faith? Baka ito'y tanong, ano? Paano naman kung ang by faith ay may kalakip na gawa? Maaring ito ay isang katanungan, ano, ng isa sa atin. So Romans 3:28, kung inyong akong susundan, verse 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Bakit sa talatang ito ang tao ay will justified by faith without the deeds of the law? Kung ang ibig sabihin ng by faith ay kailangan ng isang sumampalataya, ang isang physical na ebidensya na siya ay sumasampalataya. So, bakit gano'n, no? Ang ating nakita, ang ibig sabihin ng by faith sa aklat ni James at Hebrews, doon sa dalawang aklat na yon, ay kailangan ang kalakip na gawa. May kalakip na gawa, no? So, kailangan ng physical na ebidensya sa sino mang sumampalataya. Kailangan makita. So, bakit sa talatang ito, o sa talatang nabanggit o na ating nabasa, man will justify by faith without the deeds of the law. Now, tandaan natin, ang confessing with your mouth, kung yung inyo nang narinig yung ating mga messages previously, bilang physical na ebidensya na ikaw ay sumampalataya, no? Hindi ito pagtupad sa kautusan. Yung confessing of your mouth, hindi yun pagtupad sa kautusan. Iba yung kautusan na ibinigay ni Moses in Mount Sinai, no? Iba yun. Ang pagtupad sa kautusan ay ay may personal na pagsisikap upang ito ay gawin bilang yung bahagi. That's your part, no? Kailangan may effort na gawin mo, yung law. So, upang sundin ang kautusan, no, para magkaroon tayo ng katanggap-tanggap na relasyon sa Diyos. Ganito yung programa sa bansang Israel. It is exclusively, no? Ang bansang Israel, in order for them to be maging
tanggap-tanggap sila sa Diyos, maging acceptable sila sa Diyos, kinakailangan nilang sundin, no? Kung ano man yung inutos ng Diyos sa kanila, sa kautusan na ibinigay ng Diyos para sa Israel kay Moses, no? Yun ang dapat nilang gawin. Tandaan natin, there are 3 categories of law, di ba? Yung physical, yung social law, ceremonial law, and spiritual law. Kung kawin magkakasala, gawin mo kung ano yung pinagagawa ng kautusan. Maghahandog sila. That's the way na sila ay papatawarin ng Diyos at iyon ay foreshadow dun sa dumarating, ano, na sa ating Panginoong Yesus. Later on, malalaman din natin to at pag-aaralan natin. Sa Romans chapter 10, verse 2 and 3, for I bear them record that they have zeal. Ito yung bansang Israel, no? Ito yung sinasabi ni Pablo, no, sa kanyang kababayan Israel, no? For I bear them record that they have zeal of God, but not according to the knowledge. Ang mga taong ito, ito yung mga kababayan niya, no? Ito ay mayroong kasigasigan, ano, sa Diyos, subalit hindi ayon sa pagkakilala. So, hindi nila alam, no? So, for they being ignorant, ano, saan? Of God's righteousness, ang katuwiran ng Diyos, no? Ang kasing bansang Israel, ang kanilang tinitignan, mabigyan ng pabor ang Diyos by the deeds of the law. So ginagawa nila ang lahat, kaya sila ay ibinigay sa kanila yung kautusan at kinakailangan nilang gawin yung kautusan to please God, ano? Nagumong sila doon, ano? Sabi niya, for they being ignorant of God's righteousness. Yung offer ng Diyos na God's righteousness to Israel ay sila'y mga mangmang, sila'y mga inosente, no, ignorante, no, and going about to establish their own righteousness. Nais nilang sila ay gumawa ng sarili nilang katuwiran, maging katanggap-tanggap sa Diyos. O maraming tao ngayon sa panahon natin na gumagaya, no, nais nilang maging katanggap-tanggap by doing or observing the whole law, no. Yun ang nais nila, na have not submitted themselves unto the righteousness of God. Hindi sila nagpasakop. That is their main problem, ano, sa bansang Israel. Hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. Dahil sa kanilang hindi pagkaalam, no, sa katuwiran ng Diyos, nagsisikap sila sa kanilang sarili, ano, upang gawin ang hinihingi ng kautusan. O yun ang kanilang gustong gawin upang mabigyan ng kaluguran ng Diyos at hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos, no? Ang katuwiran ng Diyos by doing the law, no? Pero hindi nila nagawa yon. Bakit? Verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Dahil sa kanilang kamangmangan, ipinipilit nilang gawin ng katuwiran bunga ng kautusan, ano? Hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Christ is the end of the law. Si Jesus, siya ang tumapos, siya ang gumawa, siya ang nag-fulfill kung ano ang hinihingi ng kautusan. So, anong gagawin mo? Tinapos na ng Panginoon, di ba? So, tanggapin mo yung God's righteousness. Pero sa kanila, hindi nila, ayaw nila yon. Lahat ng mga sumampalataya, no? So, para sa katuwiran, no? So, katulad ng sinasabi sa Romans chapter 10, 9 and 10, kung ipapahayag ng iyong bibig si Jesus ay Panginoon at sumampalataya ka ng iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sa kanila yon, ano? Sapagkat ang tao ay mananampalataya mula sa puso sa kanyang ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Yung ang confession na yon is the outward evidence of what is in their heart. Yun ang bansang Israel. Sa panahon yun, remember, Romans chapter 9, 10, and 11, kung hindi natin i-accept ito, that is parenthetical chapters na referring to the nation of Israel, ay magkakaroon tayo ng magulong pag-aaral sa salita ng Diyos. Dahil ito ay magiging mixed doctrine, ano? Dahil lang 9, 10, and 11 exclusively for
Israel. Tingnan ninyo yung ating mga previous lessons o ating pinag-aaralan, no? Para makita ninyo yung kung ano yung tungkol dito. Ganun pa man, yung the word of faith na ating makikita sa Romans chapter 10. Sana meron kayong mga Bible at masundan ninyo or pen or and then notes para ilista na lang ninyo, no? Yung the word of faith na ating makikita sa Romans chapter 10 verse 8 ay ako ay naniniwalang that is by faith. That is by faith. Kung paano sila maliligtas. Kasi yung word of faith na yon, referring yung 8 na yon, iyon ang ipinapangaral ni Apostol Pablo. And then sa 9 and 10, ito yung ipinapangaral nila, confessing with your mouth. Sino? Jesus Christ. Kung titingnan natin yung konsepto na ipinapangaral during that period of time, yung God's gospel of God, referring to that Jesus Christ is the Son of God and declared by the power of His resurrection. Kinakailangan nilang i-confess, kinakailangan i-proclaim sa kanilang, ipahayag ng kanilang labi na si Jesus Christ. Kinakailangan nilang i-accept. Pero sa kanila, hindi nila tinanggap. Kaya nga sa John 1:12, sinasabi nila doon, hindi nila tinanggap. Kaya kung sino man ang tumanggap sa kanya ay mapababilang sa pamilya ng Diyos, no? Hindi sa atin yon. Sa atin, ang ating not by works. Sa atin, ang ating pag-ebanghelyo ay yung ginawa mismo o tinapos na gawain ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Calvary. For you and for me. Yan ang ating ebanghelyo. So, ang nangyayari kasi ngayon, ayaw nilang i-rightly divide yung Word of God. Sila'y pinipili kung ano ang gusto nilang i-apply. They are stealing the Israel's program, tapos ipapatong nila in this present time, under grace. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Di ba yung mayamang binata? Ang sabi niya, anong gagawin niya para dapat siya ay may ligtas? Anong sinabi niya? Sabi ng Panginoon, gawin mo ito. Gawin mo yung kautusan, in short. Gawin mo yung kautusan, ginawa ko na po itong lahat. Anong sagot ng mayamang binata? O sige, ibenta mo yung lahat ng iyong ari-arihan. Ibenta mo yung lahat ng iyong ari-arihan at ipamigay mo sa mga kapuspalad, sa mga mahihirap, no? Bakit ngayon hindi pinapangaral yon? O pipiliin nila kung ano yung gusto nila doon sa core gospel, di ba? O hindi parang hindi tama, no? So, hindi na tayo nabubuhay doon sa panahon ngayon. Though all scripture is from Genesis to Revelation, yung mga salita na yan ay katotohanan. Katotohanan lahat yan. Pero hindi lahat na katotohanan na yan ay katotohanan para sa iyo at sa akin. Mayroong mga katotohanan yan in the past and in this present and in future. Bakit naman tayo mabubuhay sa hinaharap? Hindi pa naman nangyayari yun. So ganito yung rightly dividing the word of truth. So yun ang confessing, no? That confessing with your mouth. Ano yung confess nila? That Jesus Christ, no? Siya ay binuhay ng Diyos, no? Actually, in Romans chapter 1, verses 1 to 4, doon ipinapakita yung konsepto ng gospel of God, no? Ito yung that is the Son of God declaring by the power of His resurrection. So, ito ang word of faith na sinasabi sa Romans chapter 10 verse 8 na dapat nilang i-confess, no? At ipinapangaral ni Pablo sa kanila, no? Sa talatang 8. Tandaan natin, sa pangangaral ni Apostol Pablo during those days, it is a transition period, no? Ibig sabihin ng transition period, si Pablo, bago pa lamang ang kanyang early ministry during those days, ang kanyang early ministry during those days, no? Saan siya pumuntang unang-una? Siya ay pumunta muna, no, sa mga Griego, no? To the Greek first, then to the Jews. So una siyang pumunta sa mga
sa mga, sorry po, to the Jew first, no? Then to the Greek, sa mga Gentiles, no? Sa mga Jew first. So yun ang kanyang ipinangaral. So meron tayong delegated work, try nyong i-search sa pag-aralan, ano? O pakinggan, ano, itong message na yon. Ang pagtupad sa kautusan ay walang kinalaman dito. Doon sa verse 8 na yon, confessing by your mouth, walang kautusan doon. But there is an instruction that time, that period, ano? Sapagkat kung titignan natin ang kanilang matibay na hangaring tuparin ang kautusan upang maging matuwid sa harapan ng Diyos, ano? At sila ay magiging katanggap-tanggap. Ito yung sinasabi ko kanina. These Jewish people, ang nais nila upang sila ay maging katanggap-tanggap, gawin nila by their own righteousness, no? Not by the God's righteousness na offer ng Diyos sa kanila. Ito ay naging kabaligtaran lamang, no? Naging kabaligtaran lamang because by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. Walang ma-justify. Maya-maya makikita ninyo kung paano natin babalangkasin itong pag-aaralan natin by the faith of Jesus Christ, no? Natunghayan na natin yung by faith and the true faith, no? So today, yung by the faith of Jesus Christ. So, paano natin malalaman na by the deeds of the law, there shall no flesh be justified? Makikita natin yan sa Galatians chapter 2 verse 16. Babasahin ko sa inyo. Ito, ano, yung verse 16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith. Take note. But by the faith of Jesus Christ. Ito, madalang lang natin. Ewan ko kung narinig ninyo ito sa mga messages, no? Anyway, hindi ko naman, kasi kuminsan, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, nakikita na natin, pero hindi naman natin, minsan, di binibigyan ng pansin, no? Pero there is a doctrine, no? In it, no? By the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by faith in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. Even under the law and under grace, maliligtas tayo by the faith of Christ. Makikita natin mamaya. For by the works of the law shall no flesh be justified. Di ba? Pero ang Israel, ang nais nila ang kanila kasing program is to do the law of Moses, no? Para maging katanggap-tanggap sila sa Diyos. But failure sila doon, ano? At dahil sila ay failure, sila ay nahulog dahil hindi nila accept yung God's righteousness. Nang sa atin, tayo ay tinanggap natin, ano? True faith ngayon, hindi sa ilalim ng kautusan, no? True faith. Tayo dahil ang ating Panginoong Yesus, after His death, na-fulfilled na niya yung kautusan, ano? So after His death, naging nasa ilalim tayo ng biyaya, no? Again, confessing with your mouth is not a work of the law. Hindi yung kautusan, no? Hindi yung kautusan, but that's an instruction for them to be acceptable sa Diyos, ano? Kailangan nilang gawin yon. So, it is just simply an outward evidence, no? Confessing with your mouth is not trying to obey the commandments perfectly, ano? So, in Galatians chapter 2 verse 16, basahin ko muli, no? Knowing that a man is not justified by the works of the law. Hindi sa ilalim ng kautusan. Hindi siya mabibigyan o hindi siya aariing ganap sa pamamagitan ng paggawa ng kautusan. Saan? Galatians 2:16. Saan? But by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might justified by the faith of Christ. Again, inulit niya, no? By the faith of Christ. And not by the works of the law. For by the works of the law, inulit-ulit lang yan, no? Shall no
flesh be justified. Siguro nakarinig ka na ng ilang tao na sinasabi nila, di ba, nung magbabahagi tayo ng salita ng Diyos, before, sasabihin ng iba, yung mga self-righteous, wala silang kasalanan, ano, at iniisip nila na sila ay matuwid. Mayroong ganung tao, hindi naman ako nagkakasala, hindi naman ako gumagawa naman ako ng mabuti, sabi nila, no. Hindi ko alam para sa kanila kung paano nangyari ito, no. That is a delusion, no. Ito ay maling akala, no, in the human heart. Sa puso ng tao, it's a delusion, no. Maling akala 'yon, ano. Sinasabi din ng iba na sila ay hindi nagkasala na, ano, at ginagawang sinungaling ang Diyos, di ba? Sa diyan. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay nagkasala. Romans 3:23, no? For all have sinned and come short of the glory of God. Now let us look closely, no, in this verse, no? Galatians chapter 2 verse 16 na ating binasa two times na, no? Sa talatang ito, mayroong isang turo, no? Isang turo, doctrine na malimit hindi ito pinapansin ng marami. Hindi pinapansin. Marahil hindi ko lang, baka nadaan ninyo, nabasa na ninyo. Pero parang nabigyan lang tayo ng pagkakataon, bigyan ng diin, no? Dahil wala silang dispensational understanding. Wala. Even yung by faith and true faith, wala silang hindi nila binibigyan din ng pansin, ano? Ngayon, ginagawa, binigyan ako ng issue regarding doon, ano? Anyway, that is their belief. Wala naman akong magagawa dahil sabi ko nga sa inyo, kapatid, ang bottom line natin is after tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, kanyang death, burial, and resurrection, see you there. Wala, yun lang yun ang bottom line. Personally, yun ang aking position, no? But hindi tayo titigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos dahil that is a command. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kung meron ka mang pananaw na naiiba, at nakarinig ka, suriin mo. Sabi ni John, beloved, sabi niya, believe not every spirit, but let try the spirit whether they are from God. Though ang bagay na yun ay mangyayari during the tribulation period, this is a transdispensational verse. Even in this present time, mayroong ganon. So, kailangan natin na basahin ang salita ng Diyos. Kailangan mong alamin na huwag mong sisisihin ko ang sino man, ano? Mayroong verse tayo, basahin yung Romans chapter 14, verse 5. Ang responsible sa bawat isa sa atin, yung nakakarinig. Yung ibig sabihin, kinakailangan sa ating personal na buhay, alamin mo ang salita ng Diyos. Kung narinig mo, suriin mo. Test whether they are from God. I-test mo, no? Hindi yung ipapasa mo yung pagsisi o sinisisi mo sila, no? Kundi ikaw mismo, aralin mo. Kaya nga binigyan tayo ng abilidad ng Diyos para aralin. Kaya nga study Yun na nga lang yung binigay sa atin, to study the Word of God. Kung bakit hindi lumalago, sabi ko nga sa inyo, ang isang mananampalataya, dahil hindi bukas ang kaisipan. Hindi bukas ang kaisipan. Kung ano yung kanyang system of belief, kung ano yung narinig mo na itanong sa puso mo, yun na lang. Outside dun sa confinement na yun, wala ka nang nakikita. You are like inside the box. Hindi mo na nakikita yung nasa labas. No? Kasi nandun ka naka-confine ka So, para makita mo yung katotohanan, read your Bible, read your scripture. Nandun yung salita ng Diyos, no? Hindi lahat dahil wala silang dispensational understanding of the character of the Word of God. Yung problema. Hindi lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan, as I said while ago, ay para sa iyo, no? Para sa iyo. Binigyan
nga sila ng instructions, gumawa ng arko. Isipin mo na lang yung gagawin mo ba yung arko? Just a simple instruction, Ibig sabihin, nung inutos niya kay Ibn Adam, hindi naman natin na mayroong halimbawa doon na dapat nating makita, for an example, not for doctrine, Hindi yun para sa pagtuturo, kundi bilang isang halimbawa. Sila lamang ang nakakakita o nakakaunawa sa turong ito, Ang aking tinutukoy sa talatang ito ay yung the faith of Jesus Christ. At tinatalakay natin dito, Romans chapter 2, verse 16, Baka malimutan natin, So, lahat ng English translation, remember, sa panahon natin na ito, kung ano ang ating lahat ng English translation nowadays ay kanilang binaluktot, Binaluktot ang pariralang ito. Yung the faith of Jesus Christ. Ito ay kanilang manipulate, Liban sa KJV. Buti merong KJV, Lahat ng ibang salin sa English kanilang pinalitan ang the faith of Jesus Christ into in the faith of Jesus Christ. Malayo 'yon. Kaya nga kanina sabi ko kanina, may nag-comment sa akin nung inabutan niyo ko, kapatid. Yung by faith at saka yung true faith, parang sa kanila lumalabas na they're the same. Hindi po the same. Hindi na ilalagay ng Diyos, hindi na niya ipapahayag kay Pablo para isulat yon kung parehas lang. Magkaiba. So, kung meron lang tayong open mind, basahin natin yung scripture, makikita natin, Pero kung patuloy tayong hindi natin wala na tayong kakayahang matuto, so nasa sa atin yon, di ba? Wala namang babawal sa atin at ito'y pag-aaral ng salita ng Diyos. So, hindi ito pinipilit, So, ano ba ang ibig sabihin ng the faith of Jesus Christ? Ano yung ibig sabihin? Marahil, natatandaan ninyo sa buhay ng ating Panginoong Jesus ay nalulugod sa Kanya ang Ama. Now, tignan natin ito, yung naging buhay ng ating Panginoong Jesus in relation, dun sa faith of Jesus Christ. In verse 29 ng chapter 8 of John 8:29, basahin ko na. And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please Him. Anong ginagawa ng ating Panginoong Jesus? Always do that please God, Kung naaalala din ninyo that Jesus Christ is the second Adam. The second Adam is our Lord Jesus Christ. Nang ang unang Adan ay lumabag sa Eden, Nang silang dalawa ni Eva, Ang Diyos ay hindi lang niya iniwang mag-isa, Sila, ibig sabihin sila. Hindi lang niya iniwang mag-isa, kundi anong nangyari? Kanyang inalis sa kanyang presensya. Inilabas sila, Tinanggal sila doon. Ang pagpapakilala sa dalawang Adam na ito ay malaki ang pagkakaiba. The first Adam ay pinalayas mula sa paraiso ng Eden. The second Adam, referring to our Lord Jesus Christ, sa kabilang banda, palaging ginagawa. Ano kanyang ginagawa? Ang mga bagay na nakakalugod sa Ama. Katulad nung nabasa natin kanina, Lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa buong buhay niya, in his entire life, during his ministry, ay katapatan, sa kanyang Ama. Siya ay nabuhay with a full of faithfulness to his Father, referring to our Lord Jesus Christ. Ito yung sinasabi natin, Kaya naman nasabi niya na, ang ating Panginoong Yesus, nasabi niya na hindi siya iniwan ng Ama na mag-isa. Sa mga nakaraan ay walang nakapagsabi nito, Walang nakapagsabi. Subalit, ibig ko sabihin, in the past, walang makapagsabi nito. But today, subalit sa Panginoong Yesus, tayo ay pinagkasundo sa Diyos, Pinagkasundo. We are reconciled to God dahil sa ginawa ni Jesus. And God never left us alone.
Tayo nga ang maalis eh. Tayo nga ang tumatakas eh. Di ba? Tayo nga yung iniiwan sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos in our personal life. Di ba? Yung ating communication with Him. Kahit man lang sana sa ating communication with our own heart, sa ating kaisipan, ano? Hindi na kailangan i-show. Hindi natin na tayo ang nangiiwan, no? Pero siya, ang ating Panginoong Jesus, never left us, no? Alone. In 34, in John chapter 4, verse 34, Jesus said unto them, sa kanyang mga taong sumusunod sa kaya, my meat is to do the will of Him that sent me. At ano? John 4:34, at ano ang kanyang gagawin? And to finish His work. To finish His work. Ano yung work na yon? The cross, no? Sa John chapter 5, verse 30, tinitignan natin yung faithfulness ni ang ating Panginoong Jesus by the faith of Jesus Christ, no? In verse 30, I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is judged, because I seek not mine own will. Hindi ko nahanap ng aking sariling kagustuhan, but the will of my Father which hath sent me. In His entire life, wala siyang ginawa kundi ang hanapin ang kalooban ng Ama. Another verse, John 6:38, for I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. In John 14, verse 31, nais ko lang para makita natin yung ginawa ni Jesus, no? 14:31, but that the world may know that I love the Father. And as the Father gave me commandment, even so I, arise, let us go hence. Wala siyang ginawa kundi sundin ng kanyang Ama, no? So, John 15:9-10, as the Father had loved me, so have I loved you, continue ye in my love. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in love. In John chapter 17, verse 4, I have glorified thee on the earth, I have finished the work. So, tinapos na niya yung trabaho na dapat niyang gawin, which thou gavest me to do. Ayon sa mga talatang ito na ating mga nabasa, no, lahat ng iniutos ng Ama sa kanya ay kanyang ginawa at tinapos ng may katapatan. Tinapos ng may katapatan. Ito yung tinutukoy ni Pablo, no, na the faith of Jesus Christ is in Galatians chapter 2 verse 16. Sa madalit salita, tignan niyo na lang ninyo yung Galatians 2:16 habang ako ay nagbabahagi, no. Sa madalit salita, tinapos niya ang lahat na dapat gawin, no. Pagkatapos nitong ginawa na ibinigay sa kanya ng Ama, siya ay naging karapat-dapat. Saan? Para pumalit sa ating lugar. Siya ang acceptable, no? Siya ay naging karapat-dapat upang bayaran, ano, mula sa umpisa at sa katapusan ng panahon or lahat ng kasalanan ng tao. Siya lamang ang karapat-dapat, ano, as a Lamb of God, no? Kapag ang tao ngayon ay nanampalataya sa ebanghelyong ito, siya ay mapapakay Kristo, no? And if you are in Christ, kung ikaw ay nakay Kristo na, ito ang sinasabi ng Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Ano bang ginawa mo? Wala, just believing yung ginawa na ating Panginoong Jesus. You are accepted by the beloved. Yun lang. So, tayo ay naging katanggap-tanggap sa Diyos dahil tayo ay nakay Kristo. Dahil nakay Kristo, no? Kaya tayo naging katanggap-tanggap sa ating Diyos, no? Colossians chapter 3 verse 3. For ye are dead, no? And your life is hid with Christ in God. After you have been saved, ang buhay mo ngayon ay nakatago sa Diyos with Christ in God. Nakatago. Kaya ang Diyos, dahil sa ating pananampalataya, hindi na niya nakikita yung mga bagay na mga pagkukulang natin in the past, present, and future.
No? Yun ang nakikita niya sa atin. So wag yung muna akong tanongin, ibig ba sabihin, wala na, ibig sabihin ba, gagawa na ako, binanggit ko na sa last meeting yun, sa Titus, di ba? Yung biyaya ng kaligtasan, tinuturuan tayo na mamuhay ng banal, no? Mamuhay ng makadiyos, no? Yun ang dulot ng biyaya ng kaligtasan. Tinuturuan tayo na dapat naman tayong makinig, no? Yung iba hindi marunong makinig, but sabi ko nga, ang kaligtasan, it's not by work. So Galatians chapter 2 verse 16, basahin ko muli. Knowing that a man is not justified by the works of the law. Malinaw naman, di ba? Not justified by the works of the law. Not justified by the works of the law. But by the faith of Jesus Christ. Doon tayo maliligtas, doon sa faith of Jesus Christ. Now, of course, meron tayong personal na faith. Kasi mayroon sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Yung true faith na yon, wala tayong gagawin. Ginawa ni Jesus Christ. That's true faith. Yung by faith, inihingi na gawin mo yung kautusan. Evidence that you have faith. Yun ang by faith. Yung true faith naman, dahil sa ginawa ni Jesus. By the faith of Jesus Christ. By the faithfulness of Christ. May sasabi na naman sa akin ngayon kasi nauutal na naman ako. Pag matagal na akong nagsasalita, nauutal ako, no? Anyway, sabi ko nga sa inyo. So, mahirap, pero ang mahalaga yung willing tayong matuto sa ating personal na devotion, pag-aaral sa salita ng Diyos, no? But by the faith of Jesus Christ of the law. So, ang sabi pa nito, even we have believed in Jesus Christ, mahalaga ang personal na pananampalataya, as I said, no? Mahalaga yung personal na pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. We are justified by the faith of Jesus Christ. Once na nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Ebanghelyo ni Jesus Christ, you are put in Christ. You are put in Christ, no? Hindi na ngayon yung titignan ng Diyos yung ating personal na buhay na ating yung human nature na natin, yung fallen Adam, no? Sa ating buhay, yung nature natin, no? Hindi na yun ang titignan ng Diyos sa atin. That we might be justified by the faith of Christ. Tayo ay naligtas. Tayo ay naligtas dahil sa kanyang katapatan, ang ating sa faithfulness ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi sa talata, no? And not by the works of the law. Hindi sa ating mga gawa dahil ginawa niyang lahat ang ating bahagi, no? Only to believe. Only to believe. No? Wala nang marami. Ang problema ngayon, ang daming nais idugtong, palitan, in this gospel sa panahon natin ngayon. Ang dami. Which is not biblical, no? Which is not biblical. Even yung sabihin mo na ililid ka ng prayer, that is not biblical. Ililid ka ng prayer of confessing sin. Ililid mo ang isang tao. That is unbiblical. That is man-made, ano ba yun? Ginawa lang ng tao yun, Ginawa lang ng tao, idinagdag doon sa gospel. Hindi acceptable yun kasi hindi naman scriptural, So, tayo ay kinuha ng Diyos at inilagay tayo kay Kristo, no? For by the works of the law shall no flesh be justified. Pero dahil sa kanila, the circumcised people, which is Israel, kailangan nilang gawin. Dahil sa panahon na yon, they are under the law. Kailangan nilang gawin. Doon sila nabubuhay. Ang ating Panginoong Yesus, hindi pa siya namatay in those days. So, nung siya ay namatay, pinulpil niya yung law, we are now under grace. Anyway, mangyayari yon, ang bansang Israel, temporarily, ang kingdom program o yung programa ng Diyos para sa kanila, it was temporarily postponed. And it will resume pagka ang body of Christ is wala na sa mundong ito. Pag kinuha na ng Panginoong Yesus ang kanyang body, then yung programa, the second covenant, ito yung magsisimula para sa kanila.
magsisimula na yung second covenant. Kasi failure yung first covenant, di ba? So, marami tayong tatalakay. So, let us concentrate first in our subject today, no? So, paano tayo nabubuhay ngayon? Paano ba tayo nabubuhay ngayon? So, sorry, babasahin ko muna yung verse. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Hindi na ako ikaw ang nabubuhay ngayon. Ako ay crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Si Kristo na yung nabubuhay sa akin, and the life which I now live in the flesh. And the life which I now live in the flesh. Tayo ngayon ay nabubuhay in the flesh. Paano tayo nabubuhay? Ngayon, paano? By the faith of the Son of God. Basahin niyo yung verse. Galatians chapter 2 verse 20. I live by the faith of the Son of God, not by my faith. Not by my faith. So, maging sa ating buhay simula nung tayo ay naligtas, hindi ito sa ating pananampalataya. Hindi ito sa ating pananampalataya, but by His faith. Dahil ang ating pananampalataya ay hindi sapat. Hindi sapat. At lahat tayo ay fallen child of Adam. Hindi sapat. Maya-maya tayo ay nagkakasala. Paano mo masasabing your faith? Hindi naman sapat yung pananampalataya natin, no? Ang katapatan natin ay maiksi lang, no? Madali tayong magkasala sa harap ng Diyos, no? Kaya yung mga Pharisee na nais nilang gawin yung kautusan, even today, nais nilang tupdin yung kautusan, hindi naman nila nagagawa, no? Kuminsan, pag wala nang nakakakita, yung mga ganyan ng mga Pharisee, no? Even today, in this present time, mayroong mga Pharisee. No? Mayroong mga Pharisee. They're trying to do the law to give favor to God. Wala. Hindi tayo ubra, no? Sabi niya, by the faith of our Lord Jesus Christ. Hindi ko sinasabing di ka gagawa ng mabuti. Kasi nga, ang salvation by grace na yung inaccept sa buhay mo, tinuturuan kang lumakad ng may kabanalan. Pero to do something na i-include mo dun sa ebanghelyo, iba kasing usapan yan. Ang sabi, ang katapatan natin ay hindi sapat, ano? At lahat tayo ay fallen child of Adam. Ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, 17 verse 9, ang puso ng tao ay mandaraya. Mandaraya tayo, no? Yung puso natin mandaraya, no? Nang higit kaysa lahat ng bagay. Isipin mo, no? Yung puso ng tao mandaraya, higit sa lahat ng bagay. Yun ang turo ni Solomon, no? Si Jeremiah, no? Yun ang nakita niya, no? Kung ang katapatan ng tao ay basihan sa ating relasyon sa Diyos, ay walang makakapanatili sa atin. Wala. So walang makakapanatili. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, hindi sa ating pananampalataya, kung kaya tayo ay nabubuhay ngayon, kundi dahil sa faith or faithfulness of Jesus Christ, ayon sa talata na ating nabasa, no? I am crucified with Christ, nevertheless I live, no? Not I, hindi ako, but Christ liveth in me, and the life which I now live, I live by the faith of Jesus Christ, no? O I live by the faith of the Son of God. Of course, sino ba yon? Ang ating Panginoon Jesus. Dahil, tinapos niya ang gawain na dapat niyang gawin upang ako at ikaw ay maligtas. Oh, that is the faithfulness of our Lord Jesus Christ. Sabi nga niyo doon, who loved me and gave Himself for me. Kaya tayo naligtas dahil through faith, no? Through faith, by the faith, or by the works of Christ. Yan ang ibig sabihin nun, ano? Ngayon, ginagawang pare-parehas, no? Kahit sa Tagalog kasi, kaya kasi yung Tagalog version natin mga Bible, nagiging misleading. Dahil nga doon,
pare-parehas na lang yung sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat ganon, lahat. Ito na mga by the faith of Christ, tinanggal yung sa ating Panginoong Hesus, no? So hindi nila nakikita, no, dahil doon sa dispensational character, no, na wala sila, no, maging yung hindi sila nagra-rightly dividing the word of truth. Sa Galatians chapter 3 verse 22, sundan ninyo ako, no? Galatians chapter 3 verse 22, but the scripture had concluded all under sin. Ayon sa mga kasulatan, lahat ng tao ay ipinalagay sa ilalim ng kasalanan. Lahat mga naman tayo, di ba, yung nagkasala. At bakit ang Diyos concluded all under sin? Bakit? In order that the promise by faith of Jesus Christ, might be given to them, no, that believe. Yung promise ng Diyos, dahil sa pananampalataya o faithfulness of Jesus Christ, might be given to them, no, na nanampalataya. Pagkatapos na ikaw ay manampalataya, the faith of Christ ay ibibigay sa iyo, no? Ibibigay kapag nailagay kay Kristo, you will be accepted by the beloved, no? Meron tayong tinalakay sa Acts chapter 10 regarding to Cornelius, no? Si Cornelius, nang pinangaralan ni Apostol Pedro, kailangan gawin para maging worthy siya, kailangan siyang sa Diyos upang maging worthy siya at maging acceptable sa Diyos. Maging acceptable siya sa Diyos, no? Kailangan maging worthy ang kanyang pamumuhay, no? So si Cornelio, panoorin niyo, no? It is not part of the body of Christ. Siya ay kasama sa mga little flock, yung mga believing Jews during those days, no? Siya ay nakakilala doon. At marami tayong napag-aralan na tungkol dito, no? Anyway, ayaw ko nang i-detail kasi umahaba yung time natin dito. Kaya nga sa Romans 8:38, so accepted by the beloved, ano? Dahil kay Christ. So, kaya ang ating paglalakbay o our journey ay ating maaabot na walang kabiguan, ano? Dahil mayroon tayong kasiguruhan. Kung ngayon, kung you are under the law, ay wala tayong kasiguruhan kasi from time to time tayo ay failure, no? Pero dahil sa faith of Christ na nakikita ng Diyos sa atin ngayon, dahil siya ay ating kinalala, yung Romans 8:38-39, makikita sa atin, no? For I am persuaded, verse 38, for I am persuaded. Tayo, personally, sabi ni Pablo, siya ay persuaded, naniniwala that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, no? Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from saan? Love of God, no? From the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Bakit? Dahil sa faithfulness of Christ, which is given to them that believe. Di ba yung nabasa natin kanina? Ibinigay sa kanila ng mga sumampalataya. But now, in verse 21, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. 22, even the righteousness of God, yung righteousness ng Diyos, which is by the faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Ang talatang 21, tandaan natin, ang talatang 21, ito ay mahalaga dahil sa isang bagay na may may pagbabago. Ang talata ay nag-umpisa sa salitang but now. Mayroong bagay na nagbago. Of course, but now, sabi niya. Dati at ngayon, no? At ngayon, sabi niya, mayroong bagay na nagbago. Bago sa mga talatang ito, yung mga talatang ating nabasa, nais ng mga taong ito na makantam ang sarili nilang katuwiran. Ang sarili nilang katuwiran, saan? Yung pagtupad sa kautusan. Hindi nila kinikilala yung God's righteousness.
They are ignorant, no? Sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Subalit ngayon, sabi niya, but now, ang katuwiran ng Diyos ay ipinahayag na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta ayon dun sa mga sa ating binasang talata. Maging ang katuwiran ng Diyos by faith of Jesus Christ. Paano natin makakamtan ang katuwiran ng Diyos? It is by faith of Jesus Christ. Ang kanyang katuwiran ay ipinagkaloob sa atin, no? Nang ikaw at ako ay sumampalataya sa Kanya. At sa lahat ng mga tao na sumasampalataya sa ginawa ni Jesus, no? So, nang siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, no? Ito ang ating ebanghelyo ng kaligtasan. Ito, no? Itong simpleng hindi nakikita yung kasimplihan, kundi nais pa nilang dagdagan ng iba, no? So tuloy, yung simpleng mensahe ng kaligtasan ay hindi na-appreciate, no? Kuminsan nga, tatakutin ka pa eh. Tatakutin ka pa, di ba? Tinatakot pa yung ibang tao, no? So anyway, para hindi tayo ma-preempt sa ating pag-aaral, so makikita na natin na ngayon na ang konsepto nitong faith of Christ, no? Yung concept, yung nilalaman, no? Hindi ito hiwalay na doktrina sa sulat ni Apostol Pablo. Ngayon, tignan natin ang susunod na talata. Ephesians chapter 3 verse 12, no? Ephesians chapter 3 verse 12. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Faith of our Lord Jesus Christ. Ang iyong pananampalataya ay inilagay kay Kristo at ang ating daan, ang ating access tungo sa Diyos na may kasiguruhan, no? Ay dahil sa pananampalataya ni Kristo by the faith of Christ. Kaya nga nagkaroon tayo ng katapangan o katapangan, ano? Hindi yung iba may nagmamalaki, no, kayabangan, ano? Hindi kayabangan, kundi katapangan, ano? At hindi tayo gumagawa dahil sa ating sarili, kundi dahil sa kanyang katapatan or by the faith of Him. Yun, no? So, sabi nga dun sa Jeremiah, ang hinahanap na yung valiant for the truth. Valiant for the truth. Kung truth ang hinahanap mo, yung salita ng Diyos, no? Dapat maging fair tayo, no? Kung ano ba yung nakasulat on the page, yun ang paniwalaan mo. Hindi yung minanang ating itinatago sa ating mga puso, no? Yung kung ano ba yung sinasabi ng Biblia. In Philippians chapter 3 verse 4, though I might also have confidence in the flesh. Si Pablo ito, si Pablo ito. Sulat niya sa mga Pilipos, no? Sa Philippians, no? Though I might have also have confidence in the flesh. Yung mayroon siyang tiwala sa kanyang sa laman, ano? If any other man thinketh that he that whereof he might trust in the flesh, I more, sabi niya. Ako, ayon sa talatang ito, ang sabi ni Pablo, kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman. Anong sabi niya? I more, lalo na ako, sabi niya. At bakit si Saul na naging Pablo? Si Saul, dati Saul ang pangalan naging Pablo. Ay nagkaroon ng pagkakatiwala sa laman, higit sa ibang tao. Bakit? Tingnan nyo yung verse 5. Circumcised the 8th day, nakita yung circumcision, is a Jew of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, sa lahi na Benjamin, no? An Hebrew of the Hebrews, no? Matindi, no? Yung Hebrew of Hebrews. Ibig sabihin, pagkadalawang inulit yung salita in Word of God, ito ay dapat bigyan ng pansin, ano? O may malalim, no? As touching the law, siya ay tumutupad. As touching the law ay Pharisee. Siya ay Pariseo, no? Siya ay Pariseo, tinuli sa ika-8 araw, no? Galing sa tribo ni Benjamin, siya ay masigasig na tagasunod sa kautusan. Strictly observing the law. Kasi Pariseo nga siya. 6, ito yung 6. Concerning zeal. Masigasig siya, no? Persecuting the church. Which church? Ito yung Church of God. Itong Church of God na yon, wala pa si Pablo, di ba naligtas si Pablo?
Nandyan na yung church na pinicircuit na yan. Hindi siya ang nagtatag. Hindi siya ang nagtatag. Nandyan na, inabutan na lang na nila. So, maraming nagsasabi that this church, that is the body of Christ. Hindi pwedeng ito yung magiging church, the body of Christ. Hindi niya persecute yung body of Christ. He persecuted the church of God. Yung church of God, he persecuted the church of God. I-search ninyo yan. No? So, sa panahon na yon, hindi pa siya mananampalataya. So, hindi pwedeng magsama magsama yung believing Jews before the body of Christ. Before, no? Hindi pwede yun na magsama yung body of Christ at saka yung church of God. Kaya nagkahiwalay nga eh. Si Pablo, para sa mga uncircumcision, sa mga hindi tuli. Si James, John, and Peter, sila ay tumungo sa mga hentil. Yun ang instruction ni Jesus Christ during His earthly ministry. Yun ang kanyang ministry. Bakit? Sabi niya, nang siya ay dineploy niya, yung 12 apostles, 2 by 2, huwag kayong pupunta sa mga daan ng mga hentil, sabi niya. Punta lang kayo to the lost sheep of the house of Israel. Ang programa ng Diyos ay kanilang sinusunod, ano? Kanilang sinusunod. Kaya sa atin bilang hentil during those days, ang tingin sa atin, katulad lang tayo ng mga, kasi hidden tayo eh. Parang ang tawag nga sa atin, aso eh. Yun na, masakit, no? Pero ang Diyos, meron akong narinig na message before. Fair ang Diyos dahil meron siyang special plan for us. Even during those days na ang sino mang magpapala sa bansang Israel, sila ay pagpapalain. Pagpapalain, yung mga hentil. So our blessings is depend kung paano natin itinreat ang mga Israelita during those days, no? During those days. Oh, so ngayon wala nang Hudyo at wala nang hentil. Isa na lang tayo, no? Ang dealing ng Diyos sa atin, whosoever believe, kay Hudyo ka o kay hentil ka, maging bahagi ka ng kanyang katawan, no? So nasan tayo? Siya ay blameless, no? Blameless, no? Tungkol sa pagsisikap, pinusig niya nga ang iglesia, no? Na the body of Christ, but the church of God. Tungkol sa kabanalan, ayon sa kautusan, siya ay walang kapintasan. But what things were gained to me, yung verse 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Lahat ng ito ay inari niyang kalugihan. Ano? Isipin niyo yung mga bagay na pinaghirapan ni Pablo. Ang sabi niya, inari niyang kalugihan dahil sa ating Panginoon. Verse 8, yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, no? And do count them but dung. Dumi, no? Dumi yung dung eh. That I may win Christ. Dahil sa kagalingan na nakita niya, pag kakilala niya kay Jesus, inari niyang kalugihan, at naging sukal, o dumi, lamang lahat ng kanyang tinamo, o natamo, o matamo lamang niya yung ating Panginoong Jesus. In verse 9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ. Through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Na masumpungan hindi sa kanyang sariling katuwiran, na sabi niya, sa pamamagitan ng kautusan, which is through the faith of Christ. Si Jesus ay namuhay ng isang perpektong buhay na may perpektong pagsunod sa Ama. Sa mga previous nating mga talatang binasa, si Pablo ang nagsulat sa lahat ng ating kailangan today. Siya ang nagsulat sa ating patutunguhan, ang ating kasiguruhan na nasa ating Panginoong Yesus, Siya ang lahat ng ito ang tumanggap ng revelation sa ating Panginoong Yesus,
ito ang Panginoong Hesus siyang nag-reveal sa kanya, no? So, you remember sa ating nakaraang paksa, sa mga nakaraang ating paksa, na si James and Peter ay sumulat sa mga scattered abroad. Di ba? Kung nandiyan kayo noon, kapatid. Anyway, yung Book of James and Peter, ang kanilang mga sulat ay addressed to the 12 tribes scattered abroad, no? Yung mga persecuted believers na Jewish people. Sila yung sumampalataya na si Jesus ang kanilang Messiah in Israel o ng Israel. Maging ang mga taong yon na may kaugnayan ano, sa kanilang buhay ang paggawa. Pagkatapos na ginawa ang dapat nilang gawin, no? They are under the law. Pagkatapos na ginawa nila yon, yung paggawa ng kautusan, remember, ang kanilang pananampalataya ay may kalakip na gawa, di ba? Because they are justified by faith. Itong mga circumcised people, itong mga Israelites, is still the faith of Christ to complete and finish their journey. Nakatuon pa rin sa faith of Christ. Yung mga mananampalataya in the old time and in this present time, nandun pa rin dun sa faith of Christ. James chapter 2 verse 1. Tignan natin ito, no? My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. Kahit na ang mga taong ito ay performance-based acceptance. Ano yung performance-based acceptance? Sila ay under the law na dapat nilang gawin yung kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses sa kanila. No? Sila ay nasa ilalim ng kautusan, ay kailangan nila yung faith of Jesus Christ. Yung faith of Jesus Christ. Kahit nagagampanan nila yung kautusan, they need the faith of Jesus Christ. Because there is no justified by the deeds of the law. Diba? Ibig sabihin that this faith of Christ ay kailangan din nila at hindi lamang exclusive for the body of Christ. Hindi lang sa atin. No? Sapagkat kanila ding experience dahil sa talatang ito. Ito, makikita ninyo sa talatang ito. Romans chapter 3 verse 25. Whom God had set forth to be a propitiation. Propitiation, yung pampalubag-loob, no? God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, dahil sa kanilang dugo, to declare His righteousness for the remissions of sins that are past. Ito yung remissions for sin through faith in His blood. Sa dugo natin Panginoon Jesus, that are in the past, no? Through the forbearance of God. Yung word na past, kung mayroon kayong scripture, basahin ninyo yun, may mapapansin ninyo, to declare their righteousness for the remissions of sin, para sa kabayaran ng kanilang kasalanan, through faith in His blood, that are past through the forbearance of God. Ang Panginoon did pay their sins, no? In the past, no? Binayad nila yung kasalanan nila ang ng ating Panginoon Jesus in the past. That is yun ang time past, no? In time past. Yung ba hindi wala silang right division of the scripture, kaya yung hindi nila recognize yung in time past, in this present time, but now and in the ages to come, no? Hindi nila tinitignan yun, ano? So it is the faith of Christ na sila ay makapagpatuloy sa kanilang journey. Para sila ay marating nila, no, ang kanilang patutunguhan, ano, katulad din sa ating panahon during this period of the dispensation of grace, no. Parehas tayo, no, nakatuon tayo dun sa faith of Jesus Christ, no. In Revelation chapter 14 verse 12, makikita nating muli, no, itong sinasabi na tungkol dito, no. Verse 12, no, Revelation chapter 14. Here is the patience of the saints. Patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God. They are under the law. It will happen during the tribulation period. Sinabi ko na sa inyo na ang kingdom program for Israel, which they are under the law, na postpone,
in this present time, and it will resume pag kinuha na ng Panginoong Yesus ang body of Christ. But during those days, ibabalik ng Diyos yung programang naputol, yung programang na-postpone. Again, ang Diyos, ang dealing ng Diyos ulit sa bansang Israel, at sila ay under the law. So they will keep the commandments of God. But after the tribulation period, remember, after the tribulation period, magsisimula yung tinatawag nating paghahari ng ating Panginoong Yesus. During those days, ang bansang Israel, they will experience born again. Born again. No? Nung napanood niyo yung born again sa ating topic, ayaw ko nang i-detalye ngayong panahon na to, o sa oras na to. In those days, doon applicable yung 1 John 3:9. Ang sabi niya doon na ang sino mang naipanganak o kung sino man ang naging anak ng Diyos, hindi na sila nagkakasala. Ang 1 Peter chapter 3 verse 2, when Christ shall come o appear, they shall be like Him. Siya ay magiging katulad sila ng ating Panginoong Yesus. Alam mo anong mangyayari during those days? The second covenant, during the time of 1,000 years, ang Diyos mismo, yung second covenant, doon yung fulfillment na isusulat ng Diyos sa kanilang puso, yung kanilang ang salita ng Diyos. Kaya hindi na sila magkakamali. No? Hindi na sila magkakasala. Though the sin is there, nandoon, after na ang Panginoon ay mayroon pa rin pag pinakawala na si Satan. No? That's another topic. Anyway, balikan natin yung ating talata, Revelation chapter 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God. That is during the tribulation period, they will resume the kingdom program and they were under the law. Sila ay under the law. At and the faith of Jesus. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, maging sa panahon ng kapigatihan, the faith of Jesus ay magdadala sa kanila paglalakbay, sa kanilang paglalakbay or sa kanilang journey sa mga panahon na darating. Even during the end of times. No? So the faith of Christ or the faithfulness of Christ, ang ating paglalakbay ay secured. Secured, no? Hindi ligtas ngayon, after that, bukas, hindi ka na namang ligtas. Kasi kulang lang sila sa paliwanag. No? Kulang lang sila sa hindi nila lubos na nakikita kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, kaya sila'y nabubuhay ang mga mananampalataya, maraming mga Kristiyano in this present time, sila'y nabubuhay na, tawag dito, yung guilty. Guilty. Ang guilt na yan, kinuha na ng Panginoong Jesus completely. No? We are complete in Christ. So, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. At wangis ngunit dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos, ang tao ay nagkasala. No? At ang kabayaran nito ay kamatayan. Ayon sa sinasabi sa Romans chapter 5, verse 12, and Romans chapter 6, verse 23. At nangyari, ang Panginoong Yesus, siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. So, dito, at narinig natin ng isang dakilang biyaya ng Diyos ayon sa talatang Ephesians chapter 2, 8 and 9. Dahil sa biyaya ngayon, ikaw ay naligtas at hindi sa iyong sarili. Ito ay kaloob lamang ng Diyos, no? Kaloob lamang ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, no? Upang ang sino man ay huwag magmapuri, no? Kaibigan, kung ngayon mo lang narinig, o marahil sa mga taong makakapanood sa itong ating pinag-aaralan, sa mga taong hindi pa nakarinig, ukol sa ebanghelyong ito, no? Patungkol sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Jesus, ito ang araw ng kaligtasan, para sa mga taong hindi pa nakarinig. So, sa oras na ikaw ay nananampalataya, ang tingin ng Diyos sa iyo ngayon ay katuwiran ng ating Panginoong Yesus. No? Yung
righteousness ng ating Panginoong Yesus, itong kanyang nakikita. Now, sa halip na kamatayan, ikaw at ako ay nagkamit ng buhay na walang hanggan. Ang ating patutunguhan ngayon ay, sa takdang panahon ay, of course, saan ba? Doon sa langit, no? Pero hindi pa sa ngayon, ano? Later, mayroon tayong topic about yung kung saan tayo tutungo, no? So, ang ebanghelyong ito ay nalaman lamang natin kay kanino? Of course, kay Apostol Pablo. Ngayon, paano ito naging posible, no? Paano ba ito naging posible, itong ebanghelyong ito? Ito ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Itong ginawa ng ating Panginoong Yesus. Paano naging posible? Dahil sa kanyang, sa kanyang faithfulness. At siya lamang ang kwalipikadong handog upang mamatay sa krus upang bayaran niya ang lahat ng kasalanan natin. So, nang tayo ay sumampalataya kay Jesus, or oras na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, God put us in Christ. And it is by faith. It is by faith of Christ kung kaya tayo ay makakapunta sa langit. It is the faith of Christ. Of course, meron tayong pananampalataya through faith. Yung pananampalataya natin, through faith, dun sa ginawa ni Kristo. Yung faith of Jesus Christ, meron siyang ginawa. Dahil yung by faith, there's something else na gagawin upang mapatunayan ang iyong pananampalataya. That is by the faith. Yun ang ibig sabihin ng by the faith o by faith. So, yung true faith, tapos na, ginawa na ng Diyos ang lahat. True faith. True faith na lang sa ating gagawin o manampalataya na lang tayo. Dahil dun sa faithfulness of Christ, kaya tayo ngayon ay naligtas. So that is the three kinds of na praise na ating natalakay, no? Yung by faith, true faith, and the faith of Christ. So napakahalaga na dapat na maunawa ng bawat isa na tayong mga Kristiyano o mananampalataya, no? Anyway, let me close in prayer at salamat mga kapatid sa pagkakataong ito. Hanggang dito muna tayo and we will continue sa Sunday, God's willing, no? So let me close in prayer. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami ay binigyan mo po ng panahon upang kami ay makapag-aral sa iyong mga salita. Salamat po sa mga kasimplihan ng inyong mga salita na aming nalalaman at alam po namin na ito ay magdudulot ng kalakasan sa aming buhay pananampalataya. Lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, kung paano po kami ay naligtas, kung paano kami ay walang ginawa kundi ang manalig at sumampalataya sa iyong ginawa. Doon sa iyong pagkamatay, pagkalibing at muli ninyong pagkabuhay. Maraming salamat sa aking mga kapatid na nakasama sa araw na ito at maging sa mga kapatid at mga kaibigan namin na makikinig sa programang ito, sa mensaheng ito. Bless them, Lord, at pagpalain mo po kung ano po ang kanilang pangangailangan sa bagay spiritual at ganun din po sa mga bagay na pangangailangan nila ng bawat isa sa aming buhay. Binabalik po ang pasalamat at kapurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, and amen. So, maraming salamat. At sa muli po, sa susunod na araw, tayo ay makapagbukas muli ng ating pag-aaral. Maraming pong salamat, Pastor. Kasama po natin pala si Pastor dito, no? Po ating pakabait na Pastor, si Pastor Pons, no? And then, si Barcelay, si Brother Joe, si Jency at saka si Brother Alan, ano. To God be the glory po and salamat po sa inyong lahat.